Yan. So, purihin po ang Panginoon at magandang gabi muli sa inyong lahat. Nawa ay ang banal na Espiritu ay patuloy na maging tagapagturo sa ating lahat as we prepare our hearts and our soul para sa pagtatrabaho ng Espiritu sa ating kalagitnaan. Okay, so ipiprepare ko lang po yung akin pong slides. Saglit lang po ha. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Nung nakaraan ay atin pong tinalakay yung parable ng tax collector and publican o yung yung tax collector and the Pharisees. Nakita natin yung mga mahalagang aral doon ng justification. Ngayon naman, pagpapatuloy po natin, halos the same po yung idea ng atin pong pagtuturo na about justification pa rin. Papaano ba ang isang tao ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos kahit na siya ay isang makasalanan? Sabi ko nga po sa inyo, no, ang gospel ay isang napakahirap intindihin yan para sa mga tainga ng mga unbelievers. Ang gospel kasi kahanga-hanga po ito eh. Kasi biruin mo no, even yung worst sinner. At nagpakita nga po ko sa inyo ng isang halimbawa yung nakaraan yung serial killer. Pero and yet nagpabaptize siya, sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon despite nung kanyang 17 na victims. May pag-asa pa pala sa Panginoon kahit na yung mga worst criminals. So ngayon, sa gabing ito ay isa na namang ganon na sitwasyon. Ang ginamit ng Panginoon sa may parable ay dalawang uri din ng tao, no? Yung ito naman ay Pariseo din, si Simon the Pharisee, and yung babaeng makasalanan na tinuturing sa lugar na yon. Okay, tunghayan po natin yung mga talata ng Biblia. Okay, so now one of the Pharisees was requesting him to dine with him. And he entered the Pharisee's house and reclined at the table. And there was a woman in the city who was a sinner. And when she learned that he was reclining at the table of the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with her hair of her head, and kissing his feet and anointing them with a perfume. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who and what sort of person this woman is who is touching him, that she is a sinner." And Jesus answered him, "Simon, I have something to say to you." And he replied, "Say it, teacher." A moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they were unable to repay, he graciously forgave them both. So which of them will love him more? Simon answered and said, "I suppose the one whom he forgave more." And he said to him, "You have judged correctly." Turning toward the woman, he said to Simon, "Do you see this woman?
I entered your house and you gave me no water for my feet. But she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with perfume. For this reason, I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little loves little. Then he said to her, your sins have been forgiven. Those who were reclining at the table with him began to say to themselves, who is this man who even forgives sin? And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Amen. So, yun po yung talata ng salita ng Panginoon. And then bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa kadakilaan ng banal mong pangalan. At salamat po, O Lord, sa iyong pagtuturo sa gabing ito. Nawa, O Lord, patuloy mo kaming turuan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at buksan ang aming puso't isipan upang kami, O Lord, ay maunawaan namin ang lahat ng nais mong ipaunawa sa amin. Sambahin ang banal mong pangalan, Ama, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so gaya po ng atin pong napag-aralan noong nakaraan. Excuse lang po kasi po yung aming pong excuse lang po. Maingay po yung pusa namin, pinalabas ko lang. May advertisement. Okay, so tatandaan po natin sa salita ng Panginoon ay naiset forth ng Panginoon yung principles ng forgiveness. Gaya po dito po sa Luke chapter 5 verses 31 to 32. And Jesus answered and said to them, it is not those who are well who need a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. So, naunawaan naman po natin mga kapatid kung anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito. Ang pinag-usapan dito na may sakit ay yung taong alam niya na may kasalanan siya sa Panginoon. So, yung mga tao na ang feeling niya wala siyang karamdaman o yung ibig sabihin yung mga tao na yun feeling niya righteous siya, ang feeling niya okay siya sa Panginoon kahit hindi naman, yun yung mga taong hindi nakaka-receive ng repentance. So therefore, the principle of forgiveness has been clearly set forth by our Lord. Una, that only those who see themselves as sinners ay sila yung nangangailangan ng repentance. Ibig sabihin mga kapatid, as long as yung tao hindi siya dumarating doon sa may point na yon, na makita niya yung sarili niya that he is a sinner, never na siya ay darating sa may point na magre-repent siya. It is a principle set by our Lord. Pangalawa, only the repentant sinners will receive the forgiveness of sins. Ibig sabihin, yung mga taong hindi marunong magsisi, they will never receive the forgiveness of the Lord. Pangatlo, forgiveness is freely given doon sa mga nangangailangan nito. May mga tao, they don't need repentance. They don't need forgiveness kasi nga ang feeling nga nila okay sila sa harapan ng Diyos. At actually, napakaraming ganyan. Even inside the church. Unless a person realizes that his sin is a personal offense against a personal God, he would never come to repentance. Tatandaan po natin yan. Kaya napakapalad yung mga kapatid kung kayo ay dumating sa may point na yung nakita mo, yung gravity ng iyong sin before God,
at nakita mo na yung kasalanang na-commit mo ay hindi lamang basta kasalanan, kundi a personal offense against a holy God. Tatandaan ninyo, sabi nga ng scriptures, sabi nga ni David, "To you alone, O God, I have sinned." Pag tayo ay nagkakasala sa ating kapwa, hindi lamang yung kapwa ang napipinsala, kundi ikaw ay unang-una, higit sa lahat, nagkakasala ka sa harapan ng Panginoon. And this is very important principle. So, yung mga Pharisees, as a general rule, karamihan sa mga Pharisees ay hindi niya kailangan ang repentance kasi hindi naman nila nakikita yung sarili nila na makasalanan. So, that's the point. Kaya nga ito yung isa sa mga greatest deception ni Satan. Kaya nga ito yung nakakatakot na kasalanan ng mga tinatawag na self-righteous people. Na ang basis ng kanyang righteousness ay yung kanyang sariling gawa, hindi yung righteousness na kaloob ng ating Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Tatandaan niyo po yan, ano? That is very vital sa gospel. Ang ating righteousness does not emanate from us. It was imputed to us by our Lord Jesus Christ through faith by the grace of God. Tatandaan niyo po yan. Importanteng sangkap po yan ng Ebanghelyo. So, ang self-righteousness ay isang napaka-deceitful and very dangerous na kalalagayan ng isang tao. Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo, no, ang impyerno ay punong-puno hindi lamang na mga taong mga gross sinners, but also na mga taong ang alam nila sa sarili nila, righteous sila. Kasi itong mga taong ito, they never come to repentance. They don't need a physician. They don't need Jesus Christ. They don't need the forgiveness of God. Kaya nakakatakot po yung kasalanan. Kaya nga mga kapatid, mag-isip-isip po kayo. Napakagandang attitude ng isang Kristiyano, yung siya, nakikita niya lagi ang kanyang sarili as a sinner. Kasi pag ikaw ay nasa ganung estado, you always come to God in repentance and in humility. Pero yung taong akala niya wala siyang kasalanan, hindi siya nagkakasala, yun yung sinasabi ng Bible na mga proud, arrogant, boastful. Kasi nga, may ano siya ang laki ng tingin, ang taas ang tingin niya sa sarili niya that he is okay, where in fact, in the presence of the Lord, he is poor, miserable, naked. Okay? So, very important principle po yan. Gaya po ng sinabi rin sa may John chapter 9, binanggit din po natin to last time. For judgment I come to this world, sabi ng Panginoong Yesus, that those who do not see may see, and that those who see may become blind. No? Kita mo yung great reversal? Madalas po tayo makakita sa mga principles na tinuturo ng Panginoon, tinatawag na great reversal. Yung nagmamataas, ibabagsak ng Panginoon. Yung nagpapakababa, itataas ng Panginoon. Yung mga taong nagsasabing sila'y matuwid, sila yung tinuturing na makasalanan. Yung mga taong nagsasabing sila'y makasalanan, sila yung binivindicate ng Panginoon. Di ba? Katulad dito, pag inamin mo na ikaw ay bulag, ikaw ay makakakita. Kasi ito po ay figurative speech ng tumutukoy na yung pag-amin mo na ikaw ay bulag, pag-amin mo na ikaw ay naked, pag-amin mo na ikaw ay miserable, ay inaamin mo sa harapan ng Diyos that you cannot save yourself. You need God. You need the righteousness of God. You need the justification of God. And in verse 40, those of the Pharisees who were with him heard these things and said to him, "We are not blind too, are we? Hindi kami bulag." And Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin. But since you say we see, your sin remains." Amen? Crucial po yan mga kapatid. Kaya, ang admonition ko sa inyo mga kapatid, mag-humble kayo lagi sa harapan ng Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, lahat tayo ay prone sa kasalanan.
Araw-araw, every second of our lives, nagkakasala tayo. At karamihan doon sa mga kasalanan na yon ay yung dahil hindi natin alam na iyon ay labag sa kalooban ng Diyos. Marami tayong nakocommit na ganon. Kaya pag sinabi mo sa sarili mo na hindi ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling si God at ginagawa mong sinungaling yung kanyang salita. Ang law ay witness sa kahinaan ng ating laman. The law and the prophets are witnesses to the failure of man sa na marating niya yung standard ng Panginoon. Failure tayo at any point ng ating buhay. In every aspect of life, we are failure. Kaya nga si Jesus lang ang tanging tao na nabuhay sa mundo na hindi nagkasala. Siya lang ang tanging tao na naka-obey completely sa law ng Panginoon, kaya nga through faith, yung kanyang righteousness ay naisalin sa atin nung siya ay nagmuling nabuhay mula sa mga patay. Kaya nga ang righteousness natin ay hindi natin ito sariling righteousness. Ito ay yung righteousness ng Panginoong Hesus na ipinapagkaloob sa bawat nagpapakumbaba sa Kanya. Unawain niyo po yan. Vital po yan sa gospel. Okay. So, it is a great blindness to see oneself pure based on one's own estimation and not according to God's standard. It is a great blindness to see oneself righteous apart from the righteousness of God in Christ. It is a great deception to see oneself not sinning in contrary to the testimony of the Bible. Kasi ang Bible ang testimony. None is righteous, not even one. Okay? Kaya nga nakakatakot, no, yung ayaw mong aminin na ikaw ay may kasalanan. Nakakatakot po yan. Ngayon, let's proceed doon po sa may parable proper. Okay, sa ating pong paksa sa Luke. Ngayon, mag-umpisa tayo sa invitation. Isipin nyo, no, si Jesus, inimbitahan siya sa bahay ng isang pariseyo na nagangalang Simon. So hindi po siya si Simon hindi po siya yung si Simon Peter, hindi po siya, maraming Simon sa may Bible eh. Pero ito ay Simon the Pharisee. Isa siya sa mga taong hostile toward Christ. Isa sa mga antagonist. So ngayon very very odd, very strange na yung member ng isang hostile party ng Pharisee i-invite si Jesus Christ for dinner. It is very strange kasi kinamumuhian nga nila si Christ eh. Si Christ nga ay talagang kumbaga sa iyan yung talagang binabantayan nila. Alam nila kasi ang tingin nila kay Jesus Christ ay false prophet. Okay? Nagpapanggap at talagang inaabangan niya lahat ng mga turo niya upang hanapan siya ng butas. So therefore, itong invitation na to ay hindi ito dahil sa wini-welcome nila si Jesus at sila ay nananampalataya kay Jesus. Itong invitation na to is to set a trap for him, to prove that Jesus was an impostor. On the other hand, mga kapatid, ang event na ito ay orchestrated ng Diyos before the foundation of the world. Itong event na ito is foreordained by God. Sinet up na ito ng Panginoon noon pa, bago pa naganap ang mga bagay na ito. Sapagkat ito ay kapupulutan ng isang napakahalagang aral about repentance, about justification, and about condemnation. Okay? Talagang pinili ng Diyos. Walang nagkataon dito. Hindi nagkataon yung babae ay nakarating siya doon sa may bahay ng pariseyo. Okay? It was divinely orchestrated upang ipakita sa atin kung ano ang character ng mga self-righteous people at kung ano ang rightful behavior ng isang repentant sinner. Okay? At kung paano natin na-obtain yung kanyang forgiveness. Ngayon,
Doon sa may ano na yon, doon sa occasion na yon, ay merong isang babae, no? There was a woman in the city who was a sinner. So ang babaeng ito, mga kapatid, meron siyang reputation na sinner. Hindi binanggit sa kwento kung anong klaseng sinner siya. Pero kilala siya na sinner. Ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin niyan. She was a harlot. At iyan ay widely accepted interpretation ng different groups. So ang babaeng ito was a harlot. Pangalawa, ang babaeng ito ay pinangdidirihan ng mga Pariseyo. Kasi nga makasalanan sila at hindi sila, ang tingin ng mga Pariseyo, sila ay holy and righteous before God. At hindi sila nakipag-associate sa mga sinner kasi baka makontaminate sila, baka mapulyot sila ng kanilang kasalanan, lalo na pag nahawakan nila siya. Eto, sa tagpong ito, nakita niyo yung babae, nahawak-hawakan niya si Jesus. Di ba? So, ang babaeng ito ay pumasok sa bahay ng isang Pariseyo na pinandidirihan siya. Intruder ang labas ng babaeng ito. Kasi hindi naman siya invited eh. Okay? So, very interesting kasi ang tingin ng mga Pariseyo dito, enemies nga ito, bakit nila i-invite to sa occasion? Sa isang banquet na sinet up ng mga Pariseyo. Kinakamuhian nila siya, she was rejected, scorned, ridiculed, despised. So, kaya nga isipin mo, no, na yung kalagayan ng babae nung pumasok siya sa may bahay ng Pariseyo, mahirap yun eh, para sa may part ng babae. Kasi alam niya yun eh, na i-reject siya ng mga taong ito. Pero malinaw sa babae na ang purpose niya ay hindi para dumalo doon sa banquet, kung hindi dahil nabalitaan niya si Jesus. Ang babaeng ito ay punong-puno, yung kanyang puso is guilt-stricken. At nakita naman po natin yung behavior ng babaeng ito. Pagdating niya doon, wala siyang ginawa kundi mag-iiyak sa paanan ng Panginoong Yesus. Pero ang isang very interesting dito sa may kwentong ito, hindi pinagbawalan ni Simon Pariseo na pinaka-host ng banquet na ito, hindi niya pinagbawalan ang babae sa ginagawa niya dahil para sa kanya, it was an opportunity to prove that Jesus was an impostor. Ngayon, tingnan pa po natin mga kapatid yung tagpo. Unang-una mga kapatid, nung panahong ito ay hindi pa po uso yung mga sasakyan. Ibig sabihin, pag ikaw ay naimbitahan ka sa isang okasyon, sa isang banquet, ikaw ay nagta-travel on foot. Imagine mo si Jesus, nag-travel siya. 'Di ba? Nag-travel siya on foot, and normally pag ikaw naglalakad ka on foot, hindi mo maiwasang hindi madumihan, hindi maalikabukan ang paa mo. Kasi maalikabok 'yon, lalo na yung dry yung lugar na 'yon. Okay. Kaya nga sa mga banquet, sa mga occasion na ganito, ay normal, it is a Jewish custom na mag-provide ng water for food, for washing sa mga visitors. Kasi nga grabe yung kanilang yung journey, malalayo, naglalakad lang sila at meron silang oil para i-dress yung kailang ulo, at of course meron din silang welcoming, paano i-welcome yung kanilang visitors. So therefore, isa-isahin po natin yung kailang custom. Una, talagang it was a Jewish custom na merong water for foot washing. At merong servant na nagmi-minister sa mga visitors bago sila tanggapin doon sa ibig sabihin malinis na dapat sila. Napagpag na yung kailang mga alikabok sa katawan, nalinisan na especially yung paa. Sa kanila pa naman, hindi po yung table po nila, hindi po tulad ng table natin na mataas. Yung upuan po nila, hindi po tulad ng upuan natin. Yung lamesa po nila mababa lang, parang kalahati lang. At sila po ay nasa akmang naka-recline. Yung kailang, parang nakahiga silang patagilid, yung kailang mga
braso yung ay nakasandal doon sa lamesa. Ganun po yung kung kayo po makakapanood ng ancient dinner, ganun po yung kanilang custom. So ngayon, at syempre of course, pagkatapos mahugasan, meron pong towel provided kasama sa administration ng kailang mga servants doon. Pagkatapos noon, meron po silang provided na oil. Syempre nga naman yung ulo, isipin mo, nakaturban sila, di ba? Nakaturban sila, yung iba maalikabok yung ulo. Syempre para yung oil na yon parang pamada yun sa panahon natin ngayon. Parang gel yon. Para bago ka humarap doon sa reception, okay ka na, maayos ka na, kaaya-aya ka na. Para naayos mo na pati yung buhok mo na magulo, siyempre sa labas, minsan mahangin, yung maiwasan yon. Tapos nagpo-provide sila ng perfume kasi nga naglalakad ka di ba? Naglalakad ka ng malayo, amoy araw, kung ano-ano amoy na diyan na sagap mo lahat 'yan. At pagkatapos ng lahat na 'yan, mahugasan ng paa, napunasan ng tuyong towel, na nilagyan ng oil ang buhok para mai-prepare, nilagyan ng perfume para maging acceptable sila doon sa occasion, and finally, yung welcome kiss. So, ganyan po nila wini-welcome yung kailang mga visitors kasi nga galing sila sa malalayong lugar. Ang lahat ng ito ay hindi na i-provide ni Simon the Pharisee. Kasi nga, itong mga essentials na ito ay ipinagkait talaga purposely kasi hindi naman talaga nila ino-honor si Christ as visitor. In-invite lang nila sila for evil purpose para mahuli nila, na mapatunayan nila na siya ay isang impostor. Pero on the other hand, yung babae na tinuturing nilang makasalanan ay innocently. Wala siyang ka-idea na yung kanyang mga ginagawa, ang alam niya lang, mabigat ang kanyang karamdaman, umiiyak siya, binubuhos niya yung kanyang sarili, yung bigat ng kanyang kalooban dahil sa yung kanyang guilt, ibinubuhos niya lang sa harapan ng Panginoong Hesus. Hindi niya alam na yung ginagawa niya ay na-touch niya yung puso ng Panginoon. 'Di ba? Yung kanyang ginawa without a word. 'Di ba? Without a word. Pero ang lakas ng dating ng kanyang mga actions. Kaya nga may kasabihan nga tayo actions speak louder than words. At ganito yon, no? Hindi mo siya narinig na, Lord, have mercy on me. Lord, forgive me for I must. Hindi mo narinig yon. Pero yung puso niya, yung kanyang ginagawa, ay kitang-kita ng Diyos yung kanyang paghingi ng tawad. Kitang-kita. Okay? So she brought an alabaster vial of perfume. Mahal po yan And standing behind with him at his feet, weeping, and she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with the hair of her head and kissing his feet and anointing them with the perfume. Bago po ako magpatuloy, kapatid, paki-close po ang lahat ng inyong mga microphones kasi kayo po ay naririnig dito. Please lang po, para hindi po tayo nakaka-disturb sa dire-diretso pong daloy ng ating pong pagtuturo. Please lang po, pakiusap po, pakisarado ang lahat ng inyong mga mikropono. Thank you po. Okay. So, without a single word being uttered, but her gestures speaks louder than her voice na siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat naniniwala siya na walang sino man ang makakatulong sa kanyang kalalagayan, sa kanyang miserable na kalalagayan kasi ang puso niya, bigat na bigat siya. Yung kanyang guilt-stricken soul, kaya siya lumapit doon na despite ng alam niyang rejection ng mga Pharisees ay lumapit siya doon uninvited at ibinuhos niya yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Kasi she was tormented by her guilt day and night. Grabe ang torment ng babaeng ito. Ganyan po yung torment of sin. Okay? So, she believes that only Jesus Christ could set her free sa kanyang
tormenting, from the tormenting power of guilt. This was a clear indication of the mighty working of the Holy Spirit in her. Okay? Tatandaan po natin, ito pong actions niya ay hindi po ito siya, hindi lang po dahil sa ito po ay sarili niyang gawa. Ito po ay trabaho ng Holy Spirit. Kasi tatandaan niyo po, ang isang tao na makasalanan, he will never come to repentance unless the Holy Spirit ay nag-work sa kanyang buhay. Kaya nga po, ang lahat ng ating pong na-enjoy, yung repentance, yung faith, yung ability to obey, ability to understand God's word, ability to serve Him, lahat po ng iyon ay divine enablement provided by the Holy Spirit. At dito, no, lingid sa kaalaman ng mga Pariseyo na ang Holy Spirit ay nagtatrabaho sa buhay ng babaeng ito. Kinonvict ng Holy Spirit ang puso ng babaeng ito upang siya ay mag-resort kay Jesus. At gagamitin ng Diyos ang tagpong ito upang turuan ang lahat ng tao magpahanggang ngayon at sa mga panahon pang darating ay ipakita ang kapangyarihan ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng trabaho ng banal na Espiritu. This is an obvious work of the Holy Spirit. Repentance was a gift of God. Tatandaan niyo po yan. Wrought by the Holy Spirit in us. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, ang babae, totally innocent siya. Wala siyang ka-idea na yung ginagawa niya pala doon, yung kanyang pag-iyak, yung pagpunas ng buhok sa kanyang paanan. Kasi imagine ninyo, no, ang paa ng Panginoong Yesus, syempre, hindi nga siya binigyan ng tubig panghugas ng paa. Punong-puno ng alikabok ang paa niya, nandoon siya. Siya lang ang tanging madumi. Ang buhok ng Panginoong Yesus ay punong-puno ng alikabok, yung kanyang kasuotan. Hindi siya pinagsilbihan eh. Yung paa niya punong-puno ng alikabok. And then yung babae ay nandoon sa may paanan niya, nag-iiyak. Imagine mo yung mga alikabok sa paa niya na napatakan ng maraming luha. Ano magiging itsura ng paa ng Panginoong Yesus? Siyempre magpuputik yun. So puro putik yun, ano? Naging putik, naghalo yung luha at yung dust sa paa ng Panginoong Yesus, putik ang labas po nun. Siguro, si itong babaeng ito, nakita niya na nakakahiya, para bang nahiya siya sa ginawa niya na nagputik tuloy ang paa ng Panginoon sa kaiyak niya. Kaya siguro sa sobrang hiya niya, kinuha niya yung kanyang buhok, yun ang pinampunas niya sa paanan ng Panginoong Yesus. And then, nung napunasan na yon sa pamamagitan ng kanyang mga and then, binuhusan niya ng pabango at hinalikan niya ng hinalikan niya. Wala siyang katigil-tigil. Hindi niya alam na yung ginagawa niya was a pure expression of repentance na hinahanap ng Diyos sa isang taong makasalanan. Without a word that has been heard, pero ang lakas ng sigaw ng kanyang actions. Mas malakas pa doon sa may word na, "O Lord, have mercy on me, I'm a sinner." Mas malakas pa yon. At iyon yung kanyang actions ay rinig na rinig ng Panginoon. Tatandaan ninyo, ang pagsisisi ay hindi lamang hanggang labi. Ito po ay nagmumula sa puso ng tao. Nagmumula po yun sa kaibuturan to the innermost being of man. Doon ang gagaling ang repentance, ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Kaya nga kung kayo nakakarinig ng mga tao na kunyari nagsisisi by His word, nagsisisi siya, pero sa puso niya, kitang-kita mo hindi siya nagsisisi, walang kapangyarihan yon, walang benefit yon. Dinaya niya lang ang sarili niya. Amen po ba? Ito, kitang-kita, obvious na obvious, louder than words, yung kanyang mga actions that, "Lord, forgive me that I am a sinner." Tatandaan ninyo, ang Panginoon ay malapit sa mga taong broken-hearted. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yung mga poor in spirit, yung marunong magpakababa sa Kanya, yung mga crushed in spirit, hindi niya kailangan yung mga feeling righteous. Hindi niya kailangan yun. Kasi yung feeling righteous, they will never come to repentance.
Ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga broken-hearted kasi sila yung nakakatanggap ng kagalingan sa Panginoon. Sila yung pinapatawad ng Panginoon. Sila yung nire-revive ng Panginoon. Sila yung nire-restore ng Panginoon. Pero yung mga arrogant, yung mga boastful, ang feeling niya, nakakita siya, ang feeling niya, nakasuot siya, pero in reality, he is miserable, naked, and blind. Okay? And it was written also in the scriptures. Sabi nga sa may Isaiah, "For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite." At kitang-kita natin iyon sa kwentong ito. Ni-revive ng Panginoon. At ito ay mamaya, bibigyan natin ng emphasis. Sapagkat ito yung bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Okay? So ngayon, etong si Simon Pariseo ay, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi niya sinaway yung babaeng ito sa kanyang ginagawa. Sa kanya, it is an opportune time para mapatunayan niya na isang impostor itong ang Panginoong Yesus. At ang sabi niya sa kanyang sarili, kung ang taong ito ay isang propeta, kung talagang propeta ito, dapat nauunawaan niya kung sino at kung anong uri ng tao ang babaeng ito na humahawak sa kanya sa kasalukuyan. Isang makasalanan. Nakita niyo yung puso ni Simon Pariseo? Ang taas ng tingin sa sarili niya. Hindi niya alam na mas worse pa yung kanyang kasalanan kaysa sa babaeng ito. Si Simon, yung isa sa mga napakaganda example ng taong hindi nangangailangan ng kapatawaran. Kasi ang akala niya nga okay siya sa harapan ng Panginoon. Yan yung tinatawag sa may Bible na holier than thou attitude. Nakakatakot po yung ganyang kasalanan at kitang-kita po natin yan presently sa mga iglesia. Marami pong ganyan ngayon, mga Pharisees. Okay? Pero sa katotohanan, ang ating Panginoong Yesus is not just a mere prophet. He is the ultimate prophet. Kasi nabasa niya, no? Nakita mo, omniscient eh. Nabasa niya yung iniisip ng Panginoong Yesus. Tignan po ninyo sa may sumunod na talata. And Jesus answered him, "Simon, I have something to say to you." And he replied, "Say it, teacher." A moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they were unable to repay, he graciously forgave them both. So this is the most important question in this parable. Which of them will love him more? Okay. Unang-una, ano ba yung denarius? Ang denarius po, nung panahong ito, yan po yung unit of wages para sa isang araw. Kumbaga, magkano ang minimum ngayon? Okay? Kung ang minimum ngayon ay 500, so may utang siya ng 50 times, ganon, 50 times 500. So, ganun po, no, yung kanyang, yung utang ng babaeng ito. For 50, yung isang debtors, ang utang niya ay 50 lamang. At yung isa naman ay 500. So, kung kukumpitin po natin yan, yung isa ay may utang na, yung 50 ay times 500. At yung isa naman ay 500 times 500. So, parang lumalabas ito ng mga almost 2 years na sahod ng isang tao. Okay. So, pero sa may kwentong ito, ipinakita ng Panginoon, kahit na yung malaki ang kanyang utang at yung maliit na utang, ay pareha silang unable to pay. Tatandaan ninyo, tayo ay mga tao na may utang sa Diyos that we are not able to pay. Sino man sa atin. Not even one. Okay?
Kaya nga, doon sa Lord's Prayer na tinuro ng Panginoon, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Yung mga nagkautang sa amin. Patawarin po kami, ay sa ibang mga version ng ginamit doon, patawarin mo po kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin. Isa yan sa terminology na ginagamit ng Bible sapagkat tayo ay may utang sa Diyos. Sa bawat paghabi natin ng kasalanan ay may utang tayo sa Panginoon, and that debt ay hindi natin kayang bayaran sapagkat ang Panginoong Hesus lang ang sufficient payment para sa ating mga kasalanan. Okay? So, dito ipinakita sa may parable ay yung may maliit na utang ay yung mga pariseyo. At yung may malaking utang ay itong babaeng tinuturing ng makasalanan. Just to give them an idea. It is not an exact science, ano? Just to give Simon yung idea na parehas silang nagkasala sa Panginoon at parehas sila magkaiba ng degree ng kasalanan, and yet parehas na unable to repay God. At parehas silang pinatawad ng Panginoon. At ang big question na ibinigay ng Panginoon, sino sa kanila ang which of them will love the gracious lender more? Who among them will express great gratitude toward the lender? Of course, si Simon, ang kanyang pangunahing pakay ay para itrap si Jesus Christ. So lumalabas na parang siya yung matatrap sa pamamagitan ng tanong ng Panginoong Yesus. So it's hard to admit pero binigay niya yung obvious answer. Sabi ni Simon, I think yung pinatawad ng malaki. Di ba? The one who had forgiven 10 times more than the other one obviously was 10 times more thankful. 10 times more loving. So yun yung kanyang sagot. Yung pinatawad ng mas malaki ang mas magpapakita ng malaking pagpapasalamat. Di ba? Sila yung, siyempre, malaki yung utang mo na hindi mo na kayang bayaran, and then pinatawad ka. So, siya yung mas malaki yung ano. Pero yung tao na ang tingin sa sarili, maliit lang yung utang ko. Pero hindi naman niya kayang bayaran, hindi niya matanggap-tanggap kasi yun na hindi niya kayang bayaran. So, hindi siya ganun papakita ng gratitude. So, ganun po yung kwento. And then, sabi ng Panginoon kay Simon, Simon answered and said, I suppose the one whom he forgive more. At sabi ng Panginoon sa kanya, Simon, you have judged correctly. Tama. Tama yung sagot mo. Kaya lang, eto, turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house, and you gave me no water for my feet. But she has wet my feet with her tears, and wiped them with her hair. Ikaw wala kang na-provide sa akin na tubig para sa aking paa. Hinayaan mo ako na pumasok sa bulwagang ito, sa handaang ito na ang dumi-dumi ko. Puro ako alikabok, pero wala kang ginawa doon. Siguro nais ni Simon na ipakita na pagtawanan siya ng mga tao kasi marumi siya. Pero ang babaeng ito, ipinakita niya sa kanyang actions na tinuturing niya makasalanan, siya yung naghugas ng kanyang paa sa pamamagitan ng kanyang luha at pinunasan yung karumihan ng kanyang paa, yung mga putik sa pamamagitan ng kanyang buhok. O ngayon, sino ang mas dakila ngayon? Sabi pa ni Jesus sa may verse 45, you gave me no kiss. Hindi mo ako winelcome na nararapat para sa mga invited visitors. Hindi mo ako winelcome. Pinakita mo talaga na hostile ka. Samantala ang babaeng ito ay walang tigil sa kahahalik sa aking mga paanan. Paanan ko pa. Di ba nakita nyo ang gesture ng sa mga Middle East na hinahalikan nila chick to chick, di ba? Hanggang sa atin, namana natin yun Inadapt natin yun. Actually, that is a foreign gesture. Inadapt natin sa Pilipinas. Pero iyan ay kostumbre ng mga Middle Eastern. Both Jews and Muslim. Greetings nila yan.
Pero hindi yun ginawa ni Simon kasi hindi naman niya talaga wini-welcome si Jesus as a visitor. And then, finally, sa may verse 46, you did not anoint my head with oil. Ang buhok ko, ang gulo-gulo, galing ako sa labas, yung mga hangin, at alikabok, nandiyan sa ulo ko. Hinayaan mo ako na pumasok, may bulwagan ito na ganito ang kalagayan ko. Pero ang babaeng ito ay matapos niyang punasan ng aking ay binuhusan niya ng mamahaling pabango pa. Hindi lang basta ordinaryong pabango na pang visitors. Isang mamahaling pabango ang ibinuhos niya sa aking paanan. Ngayon, sino ngayon ang mas acceptable sa mata ng Panginoon? Amen? So ngayon, di ba, si Simon, in his ignorance, hindi niya kasi kilala na si Jesus na pinaghihinalaan nilang impostor, dahil sa kanyang unbelief, hindi niya alam na yung kaharap niya pala ay Creator, Diyos na makapangyarihan. Hindi niya alam yon. Yung etong Jesus na kanyang pinagsususpetsahan ng masama ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi niya ito nakita. Why? Kasi bulag siya. Bulag siya sa kanyang unbelief. Yan nakakatakot sa kasalanan ng mga Pariseyo. Bubulagin ka talaga ng self-righteousness. Nakakatakot yan. Kahit sa church, sa mga Christians, ang mga taong may taglay-taglay ng ganyan ay mga tao na bulag. Okay? Bulag. Okay. So ngayon, hindi niya alam ni Simon kung ano ang magiging consequences ng kanyang hostile action against our Lord. Okay. So ngayon, alam niyo ba, ang Panginoong Yesus, meron na siyang tinatawag na pre-incarnate visitation kahit pa ng Old Testament. Siya yung alam nyo ba, siya yung, sa mahabang pag-aaral ito siya yung, isa siya sa mga 3 visitors na dumalaw kay Abraham. Yung nagpunta sa Sodom and Gomorrah to confirm yung wickedness ng Sodom and Gomorrah. Isa doon ang persona ng Panginoong Yesus. Siya rin yung angel of destruction. Kung alam ninyo yung kwento ng Passover, siya yung angel of destruction doon sa may Egypt. Hindi alam yon. Lingid ang lahat ng ito. Lingid ito sa kaalaman ni Simon the Pharisee. Hindi niya alam na ito ay visitation ng Diyos sa kanya at napatunayan na siya ay isang rejecter of God. Nireject niya ang gospel, nireject niya ang kanyang hari, nireject niya ang kaharian ng Panginoong Yesus. Now, tignan po ninyo, verse 47, for this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little, loves little. Ito ay isang principles ng pagpapatawad at pagtanaw ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. It is a principle. Ikaw kapatid, kung nakikita mo ang sarili mo, na ang laki ng kasalanan mo, maunawaan mo na ang laki ng kapatawaran ng Diyos sa iyo, mas marami kang pasasalamat sa Panginoon. It is a principle written by God in these scriptures, sa tagpong ito. Ang tao na hindi niya nakikita, maliit lang ang tingin niya sa forgiveness ng Panginoon. Dahil maliit lang ang tingin niya sa kanyang sarili, ay isang taong hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Yan yung mga tao na hindi marunong na mag-respond sa panawagan ng Panginoon. Na ang tingin niya pa ay may utang na loob pa ang Diyos dahil sa kanyang mabubuting gawa. Kaya nga, fatal
ang self-righteousness. Pero yung tao na makasalanan, yung alam na alam niya yung pinanggalingan niya, yung burak, kalaliman ng burak na pinanggalingan niya, pag alam mong aminin sa harapan ng Diyos yung totoo mong kalagayan, you are blessed, kapatid. Mapalad ka. Sapagkat iyan ang nag-reveal sa iyo niyan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo lang. Walang sino man ang makapagre-reveal sa wickedness of man except the Holy Spirit. Kaya kitang-kita sa kwentong ito, yung trabaho ng Holy Spirit sa buhay ng babaeng ito. Amen? Kayo ba, kapatid? Nakikita nyo ba ang sarili nyo bilang si Simon Pariseo? O nakikita mo ang sarili mo bilang katulad ng babaeng ito na makasalanan? Nasaan ka sa dalawa, kapatid? Kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus, your sins have been forgiven. Tatandaan nyo, mga kapatid, salvation, justification, forgiveness of sin is always a free gift of God to repentant sinners. Ang babaeng ito ay tumanggap ng justification hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa trabaho ng Espiritu sa buhay niya. Ang Diyos, ang Spirit ang nag-move sa heart niya na magsisi siya at lumapit kay Jesus upang matanggap niya ang justification. Trabaho ng triune God yan, kapatid. Yung actions niya ay wala itong naidagdag sa kanyang salvation kasi she was already forgiven by God. She was already foreordained for God to be forgiven. Yung kanyang actions ay ni-record lamang ng Panginoon sa scriptures na ito para maipakita yung act ng humility, yung act of gratitude, na iyon ay sufficient na manner upang ipakita mo sa Diyos ang iyong pagmamahal. Okay? What the Lord has done for her. Yan po yung purpose ng account na ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung kanyang kasalanan, bagamat marami, ay pinatawad din. Dahil sa kanyang pagpapasalamat. Yung kanyang pagpapasalamat ay tanda ng laki ng pagpapatawad na ipinakita ng Panginoon. It was an act of gratitude. Kaya nga nagulat lahat ng mga kasama ni Simon Pariseo. Sino tong taong ito nagpapatawad pati ng kasalanan? Pero sinabi ng Panginoon, your faith has saved you. Amen? Tatandaan ninyo, salvation is always by the grace of God through faith. That is a principle of justification. It is not a merit. It is not work. Okay? So, wag ninyong mami-misinterpret itong part na to na porke ang babae, ganun action niya, naligtas siya dahil sa kanyang pagpapakumbaba. No. Inordain ng God lahat yan for a purpose. Pero ang forgiveness ay naiset na ng Panginoon bago pa siya dumating sa tagpong ito. It was orchestrated by the triune God. Okay. So that, sabi nga ng Ephesians chapter 2, for by grace you have been saved through faith, and not of yourselves, it is a gift of God, not as a result of your works, so that no one should boast. Kasi kung ang babae ay naligtas, itong babaeng ito, ay naligtas siya dahil sa kanyang actions lang, ay may pagmamalaki siya. Pero walang ipagmamalaki ang lahat ng tao. Kasi ang salvation is a free gift of God through faith. Kaya nga sabi nga sa statement dito, your faith has saved you. Go in peace. Now, mag-e-end na po tayo. Alam nyo ba ang Diyos, sabi sa scriptures, He is the lifter of our head. Alam mo, isa ito sa mga favorite verse ko. Kasi nung kami pa bago pang Kristiyano, isa ito sa mga kanta na kinakanta namin noon eh. The glory and the lifter of our heads. Totoo yun. It was written in Psalms chapter 3. Sabi rito, but you, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts my head. I was crying to the Lord with my voice, and He answered me from His holy mountain. Amen? Ang Diyos,
yung mga downcast, yung mga broken-hearted, yung mga crushed in spirit, yung mga poor in spirit, yung mga humble ay ini-exalt ng Panginoon. Itinataas niya ang muka nila. Yung mga taong halos wala siyang mukhang may harap sa Panginoon. Naalala niyo yung parable ng last time? Yung makasalanan, halos wala siyang muka. Hindi niya man lang maitaas yung mukha niya sa Panginoon. Pero ang Diyos is the lifter of our head. Siya ang magtataas, hindi tayo. Siya ang magtataas ng mukha natin upang tumingin ka sa langit. Once na ma-receive mo ang forgiveness niya. Isa yan sa mga wonderful experience ng isang taong naka-receive ng forgiveness of God. Kasi ang kasalanan, tatandaan ninyo, ang power ng guilt is very devastating. Nakita niyo yung sa may actions ng babae, kitang-kita niyo yung power of guilt sa puso niya. Talagang tormented siya, kaya ganoon na lang yung actions niya, lumapit siya kay Jesus. Wala na siyang pakialam sa mga Pariseyo, ano man ang sabihin nila, duraan man siya, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, maibuhos niya sa harapan ni Jesus ang kanyang puso na sakbibi ng kalungkutan at kapighatian. Grabe ang power of guilt. It is paralyzing. It is destructive. Pero ang Panginoon, once na mai-confess natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon, ang Diyos, He is the lifter of our heads. Bibigyan kanya ng confidence na itaas mo ang mukha mo at tumingin ka sa langit at makita mo, ipaparamdam talaga ng Diyos yung kapatawaran ng iyong kasalanan. Mararamdaman mo talaga yung freedom. Ipaparada siya ng Panginoon sapagkat ito ay trabaho ng banal na Espiritu. Kaya makikita mo ang isang talagang repentant sinner, mararanasan niya yan. Mararanasan niya yon. Yung itataas ng Diyos ang kanyang mukha. Once na maamin mo sa harapan ng Diyos ang lahat ng iyong karumihan, wala kang itinago sa Panginoon. Hindi ka nag-reserve. Kung hindi totally, you emptied yourself before God and you declare yourself naked before God and blind and miserable. You confess your sins through and through. Yan yung mga taong nakakaranas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ililip up ng Spirit ang kanyang mukha. Anak, pinatawad ko ng iyong kasalanan. At ang babaeng ito, I do believe nung time na yon, parang may nabunot sa puso niya, na bigla siya nakaramdam ng kalayaan. Nung pumasok ang babaeng ito, punong-puno ng kapighatian yung puso niya. Pero nung once na may pronounce ng Panginoong Jesus, your sins are forgiven, parang nagliwanag sa kanyang mga paningin ang langit. Nabunot sa puso niya, nakaramdam siya ng freedom. Yung tanika lang nakabalot sa kanya na hindi siya makahulagpos, na laglag ang lahat ng bagay ng iyon. Kaya lumabas siya sa may bulwagang iyon. Entirely different scenario. Nung pumasok siya, talagang lugong-lugo siya sa kanyang kapighatian. Lumabas siya na nagre-rejoice siya sa harapan ng Panginoon. Siguro ang sabi ng mga Pariseyo, ang taong ito nababaliw na talaga. It doesn't matter ano man ang sabihin ng mga tao. Imak ka man ng mga tao, yung taong yan, baliw yan, yung mga taong yan. Pero ang pinakamahalaga ay yung maranasan mo, yung kalayaan na kaloob ng Espiritu Santo na ililip up niya yung ulo mo. My glory and the lifter of my head. Naranasan niyo ba yan, kapatid? Ako naranasan ko yan. Kasi nung unang-una ko nakita ang Panginoon, nung unang-unang may nag-share sa akin ng gospel, ako wicked ako, mga kapatid. Wicked. I am a wicked man. Kung ikikwento ko sa inyo ang buhay ko, yung aking pinanggalingan, galing ako sa isang magulong buhay. Masama akong tao. Adik ako. Ako ay presidente ng isang fraternity. Puro kaguluhan ang daan ko. Walang kapayapaan sa landas ko. Ang gulo, masalimuot ang kwento ng buhay ko. Kaya nung time na merong nag-invite sa akin sa gawain, naramdaman ko yung umiyak eh.
Yung umiyak ng umiyak. Hindi ko alam bakit ako umiyak. Iyak ako ng iyak. Grabe yung iyak ko. First time ko naranasan yung ganong klaseng iyak. Ang lalim na iyak nang hindi ko alam bakit ako umiyak. Yung pala, nag-start na pa rin trabaho ng Holy Spirit sa akin. Hindi na nagtagal. May talagang formal na nag-share na sa akin ng Word of God. At ako, alam nyo ba, ang nangyari sa akin nun, para akong pipi. Dati isa akong taong pilosopo eh. Kinokontra ko lahat ng mga nagsasalita ng Word of God. Tinatawanan ko dati yan eh. Pero nung time na yon, I'm speechless. Isang bagay lang ang alam ko sa sarili ko nung time na yon nung may nag-share sa akin ng gospel, that I am a sinner. Marumi ang buhay ko. Kaya nung time na yon, para akong bata na inaakay-akay ako. Punta tayo ng Bible study, sama ako. Dalo tayo ng gawain. Para akong sunod-sunuran lang na hindi ko alam. Kasi batang-bata ako. Naranasan ko yun eh. Nilip up ng Panginoon yung ulo ko. Nakita ko. Alam niyo ba yung pagkakataon na makita mo kung saan ka hinugot ng Panginoon? Kung saan ka pinulot ng Panginoon? Naalala ko yun eh, nung mga ilang taon na nakakalipas, siguro mga 2 years na nakakalipas, one time nakasakay ako sa jeep. And then, naalala ko yung ginawa ng Panginoon sa akin kung paano niya ako hinugot sa isang magulo kong buhay. Grabe yung iyak ko. Doon ako sa kalagitnaan ako ng public places eh. Umiiyak ako sa jeep. Umiiyak ako. Kasi nakita ko yung kabutihan ng Panginoon. Kaya alam ko ito eh. Alam ko tong verse na to. O Lord, you are a shield about me, my glory, and the lifter of my head. Hindi na mahalaga anuman ang dati mong reputation. Dati siguro ikaw may taong kang nagawa ng masama, ganito ang tingin nila sa'yo. Hindi na mabubura sa isipan ng mga tao yon. Pero sa harapan ng Panginoon, ang pinakamahalaga, ang Diyos ng langit, pinatawad ka, winelcome ka, at binindicate ka ng Diyos. Ang pananaw ng mga tao, you cannot satisfy them. Forever in their minds, you are a sinner sa mata nila. Pero sa harapan ng Diyos, you are forgiven. Because our God, the God of the Bible, is our glory and the one who lifts up our head. Tandaan niyo pong verse na ito. It is a very beautiful verse. And I pray mga kapatid, maranasan yung sinasabi ko. Dito mo mararanasan yung freedom from sin. A release from all your guilt. Ito lang yung tagpong ito. It is a pure work of the Holy Spirit. Hindi po natin kayang gawin ito. Hindi natin kaya itong i-duplicate. It is genuine work of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga po ang sabi nga po dito sa Isaiah chapter 50, kung ikaw pinatawad ka ng Panginoon, sino pa ang pwedeng maghumusga sa'yo? Sino pa? Nung nakarang linggo, kinote natin yung sa Romans eh. But this time, we are quoting from Isaiah. For the Lord God helps me. Therefore, I am not disgraced. Kahit na ang tingin ng mga tao, ikaw ay ganito ka, dati kang prostitute, dati kang manloloko, dati kang addict, dati kang ganito ka. Pero pag ang Diyos ang nag-intervene na sa buhay natin, tatanggalin niya ang lahat ng disgrace na yon. I have set my face like a flint. Patitigasin ng Panginoon ang iyong mukha sa harapan ng mga taong ito, tulad ng babaeng nasa kwento kanina. And I know that I will not be ashamed. Kasi kung ang Diyos nga pinatawad tayo, ano ang tao sa harapan ng Panginoon? He who vindicates me is near. Who will contend with me? Let us stand up to each other. Who has a case against me? Let him draw near to me. Behold, the Lord God helps me. Who is he who condemns me? Behold, they will all wear out like a garment. The moth will eat them. Katulad ni Simon the Pharisees. Natapos na yung tagpong iyon. Nakita niya yung babae, pinatawad ng Panginoon. Pero sa kanya, isang bagay na yun.
Na disgusting sa tingin niya kasi ang tingin niya pure siya. Pero yung babaeng iyon nakaramdam ng isang napakalaking freedom. Nakamtan niya yung pagpapala ng langit. Amen po ba? I pray mga kapatid, ma-encourage kayo. Ma-encourage kayo sa mensaheng ito. Lumapit kayo sa Panginoon. Ang Diyos hindi siya malayo eh. Actually, tayo ang malayo. Alam niyo ba mga kapatid ang katotohanan? Buhat ng ang tao ay nagkasala sa Diyos mula pa sa Garden of Eden. Nung pinalayas ng Diyos ang tao dahil siya ay disobedient na sa Panginoon, nung pinalayas sa may Garden of Eden, alam niyo ba kung ano nangyari sa tao? Patuloy siyang palayo ng palayo sa Diyos. Wala siyang kakayanan na makapanumbalik sa Diyos. Kung hindi ang alam niya lamang ay lumayo sa Diyos magpahanggang ngayon. Kaya nga tayong mga Kristiyano ay tinawag na ng Panginoon na lumapit sa Kanya. At ang panawagan ng Diyos sa atin, draw near! Pag ang Diyos ay nagtawag na lumapit ka sa Kanya, ay kalakip doon ang trabaho ng banal na Espiritu. Siya yung maglalapit sa atin sa Diyos, tulad ng babae na makasalanan. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands. Pag dinala ka ng Panginoon sa kanyang paanan, huwag ka nang magkubli ng iyong mga kasalanan, huwag ka nang magpakyut, i-confess mo na yung kasalanan mo. Kung sinabi ng Diyos na ang kasalanan mo ay immorality, say it exactly, Lord, I have committed immoral acts against your holy name. Huwag mo nang gawing cute ang kasalanan mo. Huwag mong i-undermine na, Lord, ang nagawa ko lang, kaunting pasinungaling lang naman. No, that is a lie. That is deception. Say it exactly. And that is confession of sin. Nang sa ganon, makamtan mo yung complete healing, complete cleansing mula sa Panginoon. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable, and mourn and weep, tulad ng babae kanina. And let your laughter be turned into mourning, and your joy into gloom. Humble yourselves ang panawagan ng Panginoon. Humble yourselves, sapagkat ang proud will never receive the forgiveness of heaven. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift up your hands, because He is your glory. Nawa, Panginoon, mga kapatid, ay nakatulong sa inyo ng malaki, na encourage kayo, na umamin ng inyong totoong kalagayan sa harapan ng Panginoon, so that ma-receive ninyo ang blessings ng heaven. Tayo pong lahat mga kapatid ay dumako sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, O Lord, sa iyong mensahe, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lord, natanging ang Espiritu Santo lang ang magpapalaya sa amin. Lord, kami ay mga taong makasalanan. We have no power or ability to draw near to you. Sapagkat ang tendency namin as a sinner, O Lord God, ay yung magpakalayo-layo sa iyo, Panginoong Diyos. Pero Lord, by your mercy and your compassion, tinatawagan mo kaming lumapit sa iyo sa tulong ng banal na Espiritu, tulad ng babae sa may kwento, Panginoon. Inilapit mo siya sa Panginoong Hesus so that she may receive the gift of forgiveness, the gift of justification through Christ alone. Salamat, Panginoon, sapagkat napakayaman ng biyaya mo sa amin. Ibinigay mo ang banal na Espiritu upang tulungan kami na mga makasalanan kung papaano kami mag-humble sa harapan ng Panginoong Hesus at aminin na kami makasalanan. So that, Father God, we may become heirs of your kingdom. Father God, minister to these people na nakikinig sa gabing ito. Lord, nawa ang mga mensaheng ito ay tumimo sa kanilang puso sa tulong ng Espiritu Santo. Mangusap ka, Panginoon, that they will come to you in all humility, in complete repentance before you, O God, that they may be encouraged through the power of the Holy Spirit to admit all their sins and pour out their lives, their guilt-stricken soul before you, Father God.
sapagkat ikaw ay hindi ka madamot, ikaw ay nagpapatawad, ikaw ay nagpapalaya sa lahat ng mga taong marunong magpakumbaba sa iyong harapan. Father God, bless them and grant them the gift of salvation, the gift of repentance, and the gift of justification. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, pwede po ba na paki-open po ang inyong mga camera? Tayo po ay meron pong 64 na participants sa gabing ito. At please po, ire-ready ko lang po yung mga paglalagyan po natin ng slides. Sige po, paki-open po para masilayan ko naman po ang inyong po mga mukha. Yan. Kasi nire-record po namin ito. Sa mga kapatid din po namin sa ICC, ay nakikita po sino po yung mga dumadalo at nakikinabang po sa programang ito. Paki-smile po. Yan. Yan. Okay. Saglit lang po. Next po. Kasi tatlong slides po tayo ngayon. Next po. Next slides. Paki-smile po. Yan. Nagagandahan namin kapatid. Yan. Smile. Smile po. Yan. Okay. Next po. Yan. Last slides po. Yan, smile po. Yan. And mga anak ng Diyos. Okay. Thank you po. Pwede nyo na pong i-close ang inyong po mga camera. Yan. Purihin ang Panginoon sa gabing ito at ibinibigay ko na po ang mikropono kay Sister Joy. Sister Rose. Amen. Amen po. Glory to God sa buhay